Napakabilis dumaan ng mga taon. Ngunit sa tuwing darating ang Pasko, naaalala ko noong bata pa ako. Parang iba kasi noon eh. Ang sumasagi sa isip ko ay ang larawan ng isang Belen, isang maliit na sabsaban, isang sanggol na nakahiga sa dayami, isang mama at isang ale na may maamong muka. 3 balbasing lalaki at ilang mga bata na nakatalukbong ang mga ulo at may mga tangang tungkod o mga tupa. At sa labas ng Belen, isang maningning na bituin. Tunay ngang napakabilis dumaan ng mga taon. At sa paglipas ng panahon, unti-unting nahalinhan ang napakatandang tanawing iyon ng iba pang mga bagay. Katulad ng hamon at keso, bagong damit, mga matatanggap na regalo. Maganda rin naman ang may mga regalo at iba pa. Ngunit kung minsan, parang hinahanap-hanap ko yung maliliit na maaamong muka na tahimik na nakahimlay sa sabsaban. At dito ko naaalalang tunghayan muli yung istorya ng Pasko. Yung banal na gabing iyon, nung sinilang ang pinakadakilang handog. Yung babaeng iyon na may banayad ng ngiti at malamlam na mga mata, siya si Maria. Nakatira siya sa Nazareth, isang maliit na bayan sa Galilea. May 2,000 taon na ang nakalilipas. Isang araw ay nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Diyos. Si Maria raw ay magiging isang ina. Siya'y maglilihi at manganganak ng isang lalaki na tatawaging Jesus.
Ang Espiritu ng Diyos ay sa iyo. Sa pamamagitan niya, ikay magdadalang tao, sapagkat sa Diyos, ang lahat ay nakapangyayari. Ayon sa iyong sinabi. Dahil sa Diyos na aking nagpapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang pangalipin. Mula ngayon ako'y tatawagin mapalad ng lahat ng salinlahi, ng lahat ng salinlahi. Dahil sa dakilang bagay na ginawa sa akin ng Diyos na makapangyarihan. Ngayon ako'y tatawagin mapalad ng lahat ng salinlahi, ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Diyos na makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Napag-alaman ni Jose ang tungkol sa pagbubuntis ng kanyang nobyang si Maria. Lubha siyang napagabag at nag-alinlangan. Naisip niyang makipagkalas ng lihim sa babae, ngunit lumitaw sa kanya ang anghel ng Diyos sa isang panaginip at sinabing, Jose, huwag kang mangambang tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Ang kanyang dinadala ay bunga ng Espiritu Santo. Siya ay manganganak ng isang lalaki. Tatawagin ninyong Jesus. At nagbangon si Jose mula sa kanyang pagtutulog. Salamat, Panginoon, o ang buhay ko sa lahat ng
layunin mo, ako sa'yo ay susunod. Narito ang iyong abang lingkod. Sa bawat pagsubok mo, ako'y magpapasako. Pagkat lahat ay hawak mo, ako'y walang kinatatakot. May hirap man na daranasin ay susundin pa rin kita. Ang utos mo ay susundin pagkat mahal kita. Sa bawat pagsubok mo, ako'y magpapasakop. Pagkat lahat ay hawak mo, ako'y walang kinatatakot. Ang hirap mang daranasin ay susundin pa rin kita. Ang utos mo ay susundin pagkat mahal kita. Ang utos mo ay susundin pagkat mahal kita. At dumating ang araw ng kapanganakan ni Maria doon sa maliit na bayan ng Bethlehem. Karaniwan lamang ang gabing iyon, parang katulad lamang ng ibang mga gabing nagdaan. Maliwanag ang ningning ng mga bituin, lubhang abala ang mga tao. Sa parang ay naroon pa ang mga pastol na nagpabantay sa mga kawan ng tupa. Naglalakbay sina Jose at Maria. Wala silang matuluyan. Bakit ganito? Nasaan ang mga tanda na pagsilang ng hari ng mga hari? Nasaan ang gwardya ng palasyo at magarang kama? Ang pagtunog ng trumpeta at kampana. Sa halip, narito, masdan, isang masikip at maruming pasabsaban. Isang tahimik na gabi, isang hamak na tanawin. Sa isang maliit na bayan
Lumalalim na ang gabi. Inaantok na ang mga pastol. Ilang gabi na rin silang puyat sa pagbabantay. Nang biglang nagliwanag ang buong langit at sa harapan nila may nagpakitang anghel na ang sabi, Huwag kayong matakot. May dala akong mabuting balita para sa inyo. Sa bayan ni David, pinanganak ang tagapagligtas, ang Mesyas. At ito ang inyong magiging tanda. Isang sanggol na nakabalot sa lampin at nakahiga sa sabsaban. walang mga trumpeta, walang mga kampana, walang mga sayawan at sigawan sa lansangan. Ngunit narito, biglang lumitaw ang sanlaksang mga anghel, umaawit, nagpupuri, nagbubunyi sa Diyos sa kaitaas-taasan. At naiwan ang mga pastol. Sa kanilang mga puso ay naroon ang walang katulad na pag-asam at pagkamangha. Dali-dali silang nagtungo sa kinaroroonan ni na Jose at Maria. At nakita nila tahimik na nakahimlay sa dayami, ang sanggol na nakabalot sa lampin. Isang tahimik na sandali, isang sandali lamang iyon sa buong kasaysayan ng tao. Ngunit sa isang sandaling iyon
ay ang kaganapan ng lahat ng iba pang mga sandali. Pagkatapos ay umuwi ang mga pastol at ipinamalita sa lahat ang kanilang mga nakita at narinig. At ang lahat ng nakarinig ay namangha. Noong mga araw ring iyon ay may sumilay sa silangan, isang bituin na may kakaibang liwanag. Nang maganap ang lahat ng ito, may dumating sa Jerusalem na mga pantas. Hinahanap nila ang isinilang na hari. Nasaan ang hari ng mga Hudyo? Ang mga pantas ng silangan ito. Natanaw namin doon ang tala niya, at kami nandito upang sumamba. At nang ito'y malaman ni Haring Herodes, ang buong Jerusalem ay naligalig. Punong saserdote ang mga iskriba, ay kanyang tinipon at tinusisa. Sabihin niyo kung saan ipinanganak ang Mesyas, bakit ba nandito ang mga pantas? Sa Bethlehem ng Judea, ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, lupain ng Juda, liuli sa mga bayang nangunguna. Ang isang pinuno ay lilitaw sa'yo, at mamamatay
salita, at nang sa ganang tulad niyo, ako may makapagsamba sa kanyang pag-alay. Muli silang pinangungunahan ng tala, kung sa kinaroroonan ng banal. Nang sila'y tumuloy at si Jesus nakita, at nagang sinuod, sinamba ang bata. Si sila'y binuksan ang handog sa kanya, ang talay ginto, kamanyang at mira. Sa pamamagitan ng manahimik, sa birang ng Diyos na sila'y mauwi. Huwag ipaalam kay Haring Herodes, at sila'y nag-iba ng daan pabalik. At sila'y nag-iba ng daan pasilan, nag-iba ng daan at sila'y nag-iba ng daan at sila'y nag-iba ng daan. Sabi na nga, ba't ang Pasko ay panahon ng mga regalo? Ngunit, ang hindi ko naisip noon, may mga regalo rin pala sila noong unang Paskong iyon. Si Jose, may mga bagay siyang hindi naintindihan. Ngunit, inihandog niya ang kanyang pagtitiwala. Ang paniniwalang sa lahat ng bagay ay nakapangyayari ang Diyos. Si Maria, inihandog niya ang kanyang pagkabirhen. Siguro'y ang kanya ring kahihiyan upang sa pamamagitan niya'y matupad ang kalooban ng Diyos. Ang mga pastol, ang kanilang pagsamba. Ang mga pantas, ang kanilang mahabang paglalakbay. At ang kanilang mga bitbit. Higit sa lahat, ang regalo ng Diyos sa mundo, ang pinakadakilang handog, si Jesus. Bilang ang Mesyas na isang sabsaban, Kristo Jesus, munting Panginoon, pag-ibig ng Diyos ang tanging dahilan ng kanyang Ama at hawak na pagsilang. Ngalang Jesus, buhay at kaligtasan. Dakilang handog sa atin ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus, tagapagligtas at panunabos at hari ng lahat si Jesus. Oh, Emmanuel, Hallelujah, ang Diyos ay nasa atin, purihin siya. Dakilang handog sa atin ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus, tagapagligtas at manunabos at hari ng lahat si Jesus. Purihin ang Mesyas na si Jesus, purihin ang dakilang manunubos, siyang pinakadakilang handog. Sa Paskong ito, siguro, meron akong matatanggap na regalo.
Pero ngayon, sa pagbukas ko ng bawat kahon, aalalahanin ko na yung pinakamagandang regalo na maaaring matanggap ng kahit sino ay natanggap ko na. Doon sa maliit na bayan ng Bethlehem. At may 2,000 taon na ang nakalilipas. Ngayon, nais naming ipakilala ang mga gumanap at nagbigay buhay sa kwento ng unang Pasko. Ang mga mananayaw na nagbigay sigla at kulay sa ating pagtatanghal ay sina Trinity Ann Mendillo, Rain Kelsey Galanza, Casey Galanza, Gianna Acuña, Laika Borilla at Aliyah Jazz Madu. Ang ating tambourine dancers ay sina Cyril Joy Cunanan at Luisa Onilia. Ginabayan sila ng ating dance instructor na si Aika Hondarino. Ang mga bahay panuluyan o mga innkeepers ay ginampanan ni Yuki Ashiv, Sampi Sevilleja at Aaron Houston. Ang mga pastol na unang nakarinig ng balita ng kapanganakan ni Jesus ay ginampanan ni Matthew Galanza, Nathan Acuña, at Ethan Macaraeg. Ang ating 3 pantas mula sa silangan ay ginampanan ni Usher Ben Mendillo, Ben Stewart Mendillo at Giancarlo Reyes. Ang gumanap bilang makapangyarihang Haring Herodes ay si Mr. Adrian Acuña. At narito rin ang mga skriba na kasama niya, Sampi Sevilleja at Nathan Acuña. Ang makapangyarihang sugo ng Diyos, si Anghel Gabriel ay ginampanan ni Nayam Aquino. Ang mahalagang papel ni Jose at Maria na nagbigay liwanag sa kwento ay ginampanan ni Paul Macaraeg bilang Jose at Stephanie Ninte bilang Maria. At syempre ang gumanap bilang sanggol na Jesus ay si Aldao Raquel. At nais naming pasalamatan ang tumulong sa ating props, costumes, and makeup at pinangunahang ito ng ating mga stage moms, Miss Leia Karunungan, Miss Jazz Madu, and Miss Hesed Acuña. Ang ating set design, ang sabsaban, si Kuya Zari Oreta. Ang ating lights and sounds, multimedia and live stream ay pinangunahan ni Sean Abella
Alfredo Bautista, Neil Guillermo, Galili Gomez, Edromel Montesino, Kirsten Bolante, Steven Guzman, and si Kuya Ryan Gomez. At ang pagtatanghal na ito ay isinakatuparan sa ilalim ng direksyon ni Deaconess Medeline Galanza, ang ating overall director. Nais po naming pasalamatan ang mga magulang at lahat ng manonood. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa pagtatanghal na ito na pinamagatang ang pinakadakilang handog.